Sakala na! You got to believe in yourself. You got to believe in yourself. Always on the roll, I'm breaking. Tumingin siya sa akin. Ako, tumingin sa kanya. May pagtingin siya sa akin. Step please, open road across the globe. It's summertime, summertime, and it feels so right. You got to believe in yourself. You got to believe in yourself. Nung nag-travel kami sa Palawan at Boracay, dahil dati, parang nung pumapasok pa kami, pinapangarap lang talaga namin na mag-travel ng malayuan. Tapos nung last year, at ngayong year, last year, parehas binigay sa amin yung makapag-travel ng Palawan at Boracay. Kaya sobrang memorable ng year din. Parang sinagad na talaga na lahat ay magawa namin bago kami pumasok dito sa panibagong journey namin. There's nowhere I'd rather be than a forever with. Nagkakilala kami noong high school. Magkaklase kami nung 3rd year to 4th year. Nung mga panahon na yon, hindi kami nagpapansinan. May gusto kasi siya sa akin. Patay na patay siya sa akin eh. Hindi, joke lang. Kahit ganong hindi kami nagpapansinan, hindi niya alam na may gusto ako sa kanya. Ayun, na hanggang sa nakagraduate kami. Natuwa naman ako nung pagka-graduate namin, nagdibo siya. In-invite niya ako at kasama ako doon sa 18 Roses niya. Nagulat naman ako dahil hindi naman kami close sa isa't isa. In-invite niya ako. Di yun, doon nagsimula. Nagkaroon kami ng komunikasyon. Pero sadyang mapaglaro talaga ang tadhana. Hindi pa rin nagtuloy-tuloy yung aming komunikasyon sa isa't isa. Tapos, ayun. Sa akin, yung tinanggap niya ako, kung sino ako. Medyo maldita kasi ako. Siya kasi ay mapagpasansya, mahabang pasansya noon sa akin. Tapos, tinanggap niya din kung ano ang aking pamilya, ganun. I want you to know no matter what. I vow to be your very best. Ang definition ng love para sa akin na yung imperfection ng isa't isa ay tinatanggap mo at willing ka na itama at patuloy siyang mahalin kahit meron siyang ganon. That you love me, I'll tell you that I love you more. I vow to be your comfort on the darkest day. If life don't always go our way, and even if the Parang dati kasi, nung pumapasok kami, parang pangarap lang talaga namin na yung ganito, yung ikakasal na. Tapos ngayon, binigay na sa amin. Ito na talaga yung right time na binigay sa amin ni Lord. Dahil 6 years, sobrang haba nun. Bakit hindi nung mga pauna-una? Bakit umabot kami ng 6 years? Siguro dahil piniprayer kami ni Lord sa bago namin tatahakin. Babe, mahal na mahal kita. See you mamaya sa simbahan. Lagi ko nang ipinagdadasal sa Ama na sana ang ibigay sa aking lalaki at makakatuwang sa buhay ay yung responsable, mapagmahal, family-oriented, at higit sa lahat, kaya akong mahalin pati ang aking mga kahinaan at hindi magandang katangian. Kaya naman ang
tunay daw pong kaligayahan ay forever, panghabang buhay. Kaya sa sakramento ng kasal, minarapat ng ating Panginoong Diyos ng ikinakasal, mangangako, panghabang buhay, ang pag-iibigan, ang pagmamahalan. Nung nakilala kita, nabighani agad ako sa iyong ganda. Hindi man tayo ganun ka-close sa isa't isa, ay hindi ito naging hadlang upang magustuhan kita. Palagi kitang kinukwento sa ating kaibigan nung ikay akin pa lamang nililigawan. Sabi ko pa nga, basta sagutin mo lang ako, ay ikaw na ang pakakasalan at aanakan ko. Napaka-bless ko dahil ibinigay ka niya sa akin. Sobra pa sa aking hiniling. Isang taong responsable, marespeto, mapagpasensya, mapangunawa, at mahal, tanggap kung sino at ano ako. Sasabi ko talagang totoo yung law of attraction. Sa kasasabi at kaiisip ko ng ganun, tingnan mo nga naman kung nasa na tayo ngayon. Malayo na ang ating naabot at madami na tayong pinagsamahan. Sa likod ng ating mga pinagdaanan ay patuloy pa rin tayo nagmamahalan at patuloy kong papatunayan at paninindigan ng ating nasimulan. Pipiliin kita sa araw-araw, hindi kita pababayaan. Paglilingkuran at mamahalin kita habang buhay. Sa dami nating pinagdaanan sa loob ng 6 na taon ng ating relasyon, may pagkakataon na hindi tayo nagkakaunawan dahil sa ating pagkakaiba. Pero sa huli, pipiliin pa din natin na mag-usap at ayusin kung ano man ang hindi natin pinagkakaunawaan or pinagkakaintindihan. Salamat dahil pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal at pagpaparamdam sa akin na sapat ako bilang babae. Sa mga adventures at gala natin na nag-iwan ng magagandang experience na maikikwento natin sa ating mga magiging anak. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Sapagkat sa plano ng Diyos, ang isang lalaki at isang babaeng nagmamahalan talagang panghabang buhay. Bakit? Sapagkat nandun ang tunay din na kaligayahan. Nandun ang tunay na kaligayahan. Say akap ng iyong hiwaga. Ito tayo ngayon, babe. Haharap na sa dambana. Sa tahanan ng Ama, susumpang magmamahalan habang buhay. Alam ko, itong bago nating tatahaking journey ay hindi magiging madali. May mga pagkakataon na ang ating pagsasama ay susubukin ng panahon. Naway ang mga pagsubok na iyon ay mas magpatatag pa sa atin. Sa aking best friend, partner in crime, at ngayon matatawag ko ng aking asawa, pinapangako ko sa iyo na pakamamahalin kita, irerespeto kita, susuportahan kita sa lahat ng mithiin mo sa buhay, at higit sa lahat, igagalang ko ang ating sinumpaan sa harap ng dambana. Aalagaan kita, ganun din ang ating magiging supling, at pinapangako ko na ikaw at ang ating magiging supling, top priority ko bago ang ibang bagay. Mahal na mahal kita, babe. Joshua Oliver Maynard is his wife,